ang nakikita kong primary na dapat maganda ka or gwapo ka para makapasok ko sa iyo. Okay na, okay na. Okay, magandang umaga po sa inyo lahat. Sa inyo lahat ng magandang mga pamangkin na. Boss Jared, kumusta po, sir? At sa lahat na, mabuhay po tayo lahat. That's tuloy lang po ang laban. At ako yung pumunta sa hiking ulit, pero nandito lang ako. Nakikinig ako, mabuhay po kayo lahat. Yon. Okay. Salamat po. Si Coach na. Coach Jared. Welcome. Kay Coach Jared. Welcome. Yes. Hello, maraming salamat. Ano pong gagawin? Speech ka. Bating panimula. Bating panimula. Okay. Magandang gabi sa ating lahat. Okay, sa mga members ng United Talino Warriors. I'm so happy na finally nagkaroon na ako ng muka doon sa mga pangalan. Nakikita ko yung mga pangalan nyo pero hindi ko mailagay yung muka. Pero maraming salamat po
for joining the advocacy. Okay? So, yun lang po muna. Mamaya na po ulit. Tayo sa ano. So, talagang nakakatuwa, no? Nakakatuwa we gathered tonight, no? Sa isang Zoom live stream, no? First time, hindi ko to first time, pangatlo ko pa lang yata ito na nakasama sa isang Zoom live stream, no? At it really mataba talaga yung puso ko, no? Na nakikita ko na akala natin nung umpisa, nakikipaglabanan tayo sa kasinungalingan ni Norman Mangusin, no? Ni FLM. Pero nabuo natin ang mas malaki pang mga grupo na dahil si Norman Mangusin is just isang simptoma lang ito sa kung ano po ang sakit ng buong bansa, because our country is sick with a very, very serious cancer, no? At ito po ay yung ignorance ng marami pong mga kababayan natin, at dahil dito ay nabibiktima sila. So tama po yan. Umpisa pa lang po yung away natin kay Norman Mangusin. Ay hindi po nagtatapos na kahit na nasa bilangguan na siya, because there are more Norman Mangusins around in the country. At maganda nga po dahil sa technology ay nagagawa natin na we can combine our energies, our talents, no, our knowledge para po matulungan natin, no, ang mga kababayan natin na huwag na silang magpaloko pa, no? Because knowledge is the best defense against scammers and against the corrupt in government. At gusto ko lang po isingit, no, medyo tawag dito, boasting time, no? Medyo magyayabang muna tayo dahil nung isang gabi, nung Lunes, siguro naman napanood nyo yung SONA ni Presidente Rodrigo Roa Duterte at nabanggit itong si Senator Franklin Drilon. Para sa akin po, vindication na po yun, no? Isang malaking tagumpay, because ito po ang pinaglaban ko for a long, long time. Kahit na nag-iisa ako noon sa mga YouTube videos ko, at kahit na po na napakaraming mga libel cases ang laban sa akin ni Drilon, ngayon po masasabi natin na itong ginagawa natin ay nagbunga na po, no? Nagbunga na, and this should encourage everyone, no? Hindi naman po si Norman Mangusin ang natumban natin. Tayo po as a group, no? As people, as individuals na may pagmamahal po sa ating kapwa Pilipino, ay malaki na po, no? Malaki na po ang nagagawa natin, at ito po ang kaso ni Drilon ay magpapatunay na itong hawak po natin, no? Yung cellphone, yung smartphone po natin na nakaka-video tayo at nakapapaabot tayo ng mensahe sa napakaraming tao, ay talagang epektibong paraan po ito. It is a very effective weapon for change, no? At para po na pakiglabanan ang mga katiwalian sa ating lipunan. Yan. Yon! Okay. Ang pogi! Okay. Gentlemen, ladies, friends, am I coming in clear, ha? Good? Are we good? Very clear. Pasensya na kayo. I'm not, normally late, but abnormally I am. Tayo yung mic. Tayo yung mic. Speech ka daw. Oh. Ano na? Speech. Tayo yung mic. Speech ka na. Speech. Ano ba? Actually, there is nothing much to say because you have said everything already. Pero natutuwa lang ako na again, like what I've mentioned to the other ones I've spoken with, natutuwa lang ako, praise God foremost for this technology, no? Dahil through this, kahit through technology o dito man lang, we become instantaneously good, very good, solid friends, no? So, natutuwa ako sa ganyan. Tapos, nagagamit pa natin sa mahusay at tamang mga bagay. Thank you very much for bringing me in the group. Actually, I'm honored. Ako naman
I was just doing it for, it was a show for me. It has always been my advocacy to vent in a very funny or funnily or humorously kung yun ay titignan nyo. Pero if you read between lines, yun ang meron akong gustong pahiwatig, no? So it will take someone who really has talino para maintindihan yung gusto kong sabihin. And yun lang, kahit nababash ako, first time ako nabash eh. Kasama yan. Pinanonood ko yung kinaboy, ng Boy Mejorat, sabi ko ba kung yung mga matatalino talagang mga ganito, mga matatalino warriors, nababash, okay, siguro miski mga kumpare ko lahat nabash, sige na lang din. You know? But then again, I've always said, no, I know that you are in it. I always told everyone naman na all of us, we are here naman this is not self-serving for us, no? You're doing all of this para sa sambayanan ng Pilipino, whether it is against scamming, whether it is against corruption, whether this is against kung ano pang mga kalokohan sa government or other people who are doing ill activities, no? There is nothing in it for us but to inform everyone lang. Para po sa inyo to, wala naman tong bayad kahit sino to sa mga magagaling na gentlemen na ito who is part of this group. This group now united in one advocacy lang, yung seek the truth and see to it that there is justice for everyone. So bago pa, this is basically ginagawa lang natin ito. This is to parang an ounce of prevention is always better than a pound of cure. Yes. So kung ano man, bago pa may mangyaring hindi maayos, maigi na yung merong mga taong katulad nyo o grupong katulad nito na who is able to to more or less do something about it before something bad happens, no? I'd like to put it very mildly, ganun na lang pagkakaano ko. So that being said, maraming salamat sa inyo for also for this group and for considering to put this up on a more official level. I'm honored to be among you. Thank you very much. Not to mention, kung ikaw daw kasama sa gantong grupo, dapat number 1, bukod sa talino, dapat gwapo ka. Kung hindi man gwapo, katulad namin ni Manong Boy, tumatanda na kami, kahit yung sex appeal na lang, malakas pa rin dapat. And lastly, dapat malaki ang pasensya mo. Dahil to whom much is given, much is expected from. So ang patience natin dapat mataas. Kung ano yung level ng talino mo, dan siya din level ng patience mo because ganun talaga. You know? Kailangan meron kang, this is the time that the gift of patience and the virtue of patience is put to the test. So yun din para naman sa atin. Yun lang. Asa na si Mike? Bakit wala si Mike? Nandito ako, Jojo A. Ay, hindi ko makita ba rin. Pasensya ka na. Kay Mrs. Brother, meron akong tanong. How do you do this? May tanong ako. Naririnig mo ba ako? May tanong ako sa iyo. Ayun! Ikaw naman, porkit makinis lang at saka ano na agad. Di man lang ako sorry kasi alam mo, iniisip ko na kanina pa, ayusin ko na everything. Biglang umulan, one after the other. Dumating na yung, naku, Diyos ko po, kagagaling ko lang sa labas. Ngayon lang din ako lumabas. I had several meetings outside, but with social distancing protocols, no? So okay naman. So I was really excited. Ano ba, meron pa ako, buti na kumakain ko. May buti na lang naalala ko. Anyway, Mike, ano na? Brother, may tanong ako. Marami tayo sa industry mo, sa showbiz, sa mga influencer, kahit sa filming, gustong sumali sa grupo natin. Okay lang ba sa iyo 'yon? Okay lang ba? Okay 'yon, di ba? Okay 'yon, walang problema 'yon. Okay 'yon. Bakit mo na, meron bang sino ba nagsabi? Sabi ba ni Boy, dapat daw ang IQ mo 150? Ay, si Boy yata 200 plus
Ha? Kayo yata 200 plus eh. Ako, diba? Ay, magkikita tayo, di ba? Sa isang araw, magkikita tayo. Oh, magkikita tayo kasama si Direk na isa. Oh, magkikita tayo. Oh, yeah. One of these days soon. Oh, ako naman ano lang naman ako a text away or tsaka sabi ko again, doon sa mga alam ko marami nanonood din sa atin diyan o lalabas to this is nothing personal ha, baka akala nila we're putting this up for a certain directed to a focus on a certain group or no wala. This is nothing personal. wala baka kasi brother, gamitin sa mga personal nilang mga kagalit itong grupo ay hindi tayo papayag ng ganun. Kailangan ilatag nila kung ano yung mga nila, sentimento sa gusto nilang issue bago natin patuloy. Ganun ang grupo. Hindi to basta-basta pwedeng gamitin ng kung sino-sino lang. Yan, dadahan lahat yan. Nandiyan dyan yung mga lawyer natin. Sila attorney Juris. Nandiyan si attorney Tochi Kicks. Nandiyan si attorney Didi. At kung sino pa. O hindi naman papasa kagad-kagad yan. Pagka mga ganyan mga, di ba? Yun. Pag sila gagawa ng kalokohan, baka mapanaginipan mo sila. Ganun na namin ngayon. Ganun na nangyayari. Mapanagipan sila, mahirap na. Mahirap na. Pag dumaan kayo sa panaginip ko, abangan ninyo nga pala. Marami ko na panaginipan, hindi namin maipalabas-labas. Gawa nga ng etong pag-aasikaso ng grupo, ng ating mga pinsan dyan, ang popogi. Kung sino yung mga poging pinsan ko dyan, sila na yun. Ilang araw kami, ilang linggo, actually, na inayos itong programa na to. Ipunin lahat yung mga tao, salain kung sino yung magiging tapat. Kaya mga kapatid, mga brothers and sisters sa United Talino, inaasahan namin ang inyong katapatan dito sa grupo. Nang sa ganon, lalong mapalawak natin at mapalaki. Nang sa ganon, nakita nyo naman, siguro tayo yung kauna-unahan na isang grupo dito sa YouTube na isang, alam mo yon, nabuo ng maayos. Sa tulong nating lahat. Yon. Balik sa iyo, kapatid na Jojo. Ako naman, alam ko naman that all of you are pare naman tayo. We are one. Tapos unison tayo sa natin. Advocacy naman lahat yan na we just want to seek the truth. Tapos para sa lahat ng bagay, hindi lang naman to sa mga yung mga scamming activities. We're also in there for the corruption in government, corruption in all, especially yung mga di ba? At lalo na ito, again, this is to protect especially our yung ating mga OFWs. Yan ang in my mind, in my heart, I feel that they are the first frontliners as far as matagal na silang frontliner sa ekonomiya natin Silang isa sa mga bumubuhay na ekonomiya natin. So, napakaganda nito talagang platform na to, itong may media na ganito, YouTube. Nakita ko lang yung beauty of it all because of the bloggers nga. Nakita ko yung influencers na nakatulad ninyo lahat, no? Now you're able to reach out to a bigger network of people, no? Especially again, this mga OFWs natin, they need all the guidance also that they can get, especially yung mga nandito sa Pilipinas, nandito tayo. Alam natin yung pulso bago pa lumabas, no? Kaya although maganda yung media because mabilis ang transmission of events and news and information, still yung feel ng ground na andito sa atin no? So, ewan ko lang iba nating mga kasama, alam ko na iba yata sa inyo na nasa ibang lugar din, but at least diretso na tayo, yung network natin is very fast and very quick as far as information is concerned, no? Yeah. So, otherwise again, baka mapanaginipan sila. Okay, masama sila sa live ni Boy Mejorada, mahirap na. Live ni Coach Jarrett ka mo. Si Coach Jarrett nandiyan, Jojo. Kapatid na Jojo, nandiyan si Coach Jarrett, Nandiyan si Coach Jarrett. Nandiyan mo si Coach? Hindi ko kasi bakit hindi ko makita lahat?
Ano ba ito? Okay, balikan natin yung view kasi speaker view yung kanina. Yan. Pwede mo na ngayon silang silipin. Maliliit na. Saan ba? Ano ito? How do you do this? Cellphone ang gamit mo, Idol Jojo? Gallery. Ayun naman pala. Hi everyone! Nika, ano ba yan? Sino ba to? O si Graveyard ba yun? Nakita ko sa buhok, si Graveyard. Buhok na buhok pa lang eh. Ha? Sino pa ba naandun? Who else? Si Mike. Okay, si Boy. Si Takeru ba yun? Sino ba? O isa, kamukha pa ni Cesar Montano. Akala ko si Buboy. Sino ba ito? Si Inday Marie, nandyan. Basta hi to everyone, ha? Magandang gabi sa inyo. Or as I always say, Luzon, Visayas, Mindanao, and those watching all over the world, magandang buhay. Ayun, si Coach Jared, nakita ko na. Si Jared, Coach Jared, nakita ko na. Ayun, nakita ko. Good evening. Hey, good evening. Ayan, thank you very much po na I'm honored, no? Honored po ako na mapasama sa group. At the same time, kahit iba-iba po tayo minsan ng topic. So kasi nga, sabi nga ni Idol Jojo A kanina na hindi lang naman tayo nakatutok dapat sa isang personality. Kailangan tingnan natin yung big picture na ang katotohanan dapat kino-communicate natin at all levels, hindi lang sa isang personality pero isa sa mga ibang sectors and all of that. At since karamihan ng topics ko are mostly sector-based. So, halimbawa, minsan may mga topics ako on OFWs, may topics ako on whatever. Minsan, like recently, puro politics na yung tinitira natin. Pero, I think, kasi yun yung kailangan kasi din ngayon eh. Kailangan ng understanding tsaka ng appreciation ng ng kung paano tumatakbo yung politika sa Pilipinas. Kasi marami rin talaga and marami nagko-comment sa channel ko nito na mas naiintindihan nila yung mga issues, especially in politics tsaka current events because may nag-i-explain. So marami nakakaintindi no kung bakit issue yung anti-terror law, kung bakit issue yung everything else and all of that. And some of us dapat yun yung natin yun yung maging role natin na-explain sa tao. And then sila na yung bahala mag-decide. So I thank the group for making me part of that kahit na hindi lang ako nakatutok sa isang personality. And I appreciate the work of everyone. Tulad nga, ang isang common denominator natin lahat tayo pinagmumura, lahat tayo pinagbabash dahil lang sa isang tao. At natutuwa rin ako na even when ang nagsama-sama sa atin is yung isang tao na yon, pero na-expose tayo sa advocacy ng bawat isa, kumbaga. At nabuo yung grupo because meron tayong our advocacy to seek the truth and to communicate what is true and what is factual to everyone. So, ngayon po, once again, I'm very thankful, I'm very honored to be part of this group, and I hope po na tumagal pa po tayo dito sa advocacy natin, as long as we can. Kasi kailangan talaga ng mamamayan natin na ma-educate, malaman ng katotohanan at magamit yung sabi nga nila yung sentido común nila. Ayan, pero nandiyan lang gumamit ng sentido común. Ayan, so thank you po very much. No? That's all for now po. Thank you very much. Yan, okay na. Yan. Ayun dyan na, late ako, no? Yes, Unang-una, nagpapasalamat ako sa inyo lahat. Nakasama ko kayo. Hindi ko alam na meron palang ganito. Although, nandun yung ating paglaban, nagbibigay tayo ng ating mga, syempre, medyo kailangan dyan, may anghang eh. Alam mo naman yung kalaban, medyo matikas din yung ating mga nakalaban. Nakakatuwa rin isipin na magmula nung umpisa hanggang ngayon, lalo tayong dumadami. At nagkaroon tayo ng isang umpukan na masasabi mong isang barkadahan, isang magkakaibigan o magkakapatid na rin. At saka hindi lang dito natatapos to mga tol, mga kapatid. Hanggang dito yung ating tinapos na laban. At ulitin pa rin natin kung sakaling dumating ulit yung isang Norman Mangusin o kahit sino pa man. At mas nakahanda tayo ngayon dahil mas marami tayo at mas malakas tayo ngayon. Yan na yung opening statement sa closing. Actually, nung lumalaban na tayo kay Kulaong, may mga kaso, may information na may mga pending cases. Pero yun nga lang, wala pang lumalabas na mga warrant, ganon.
Mga luma meron, pero syempre tapos nakaso na yun eh. Ako personally, natuwa ako nung lumabas si Ma'am Epa. Kasi nagsalita siya, kakasuhan niya, ganon. So, maraming salamat po Ma'am Epa at lumabas ka. So, that time, nabuhayan ako ng loob. Syempre, di ba, yung pinaglalaban natin, may mangyayari pala. So, ayun. Saka tama po kayo doon. Sa mga manluloko po, at doon sa mga naloko, lalo na doon po sa mga naloko, ang isang tanong po kasi dyan bakit ngayon ka lang lumabas? Ganito po yun. Based na sa mga observation ko sa mga nakita ko experience. Una po, kaya hindi po nakakalabas yung mga complainant, yung mga biktima, dahil kung may influensya yung nanloko sa kanila, natatakot po sila. Lalo na sa biktima ng land grabbing, di ba? May mga goons. So talaga matatakot sila lumabas. Pangalawa po, doon naman sa mayayaman, may kaya na hindi naman natatakot. Pero kung sila ay naloko, nahihiya po silang lumabas. Si Ma'am Epa, kasama doon. So yun po yung dalawang reason. Alam mo, salamat. Alam mo, nagkonsinti sa akin talaga dyan. I shout out yung dalawa kong kaibigan na nasa Australia. Talagang si Brenda de la Sala. Kasi isa yun sa tinakot ni Kulaong Talaga tinutukan niya ng baril yun sa loob ng sasakyan ko. Oo, kasi may kukunin siyang pera sa kanya. Hindi ilabas ni Brenda de la Sala yung pera kasi may nagtimbre sa kanya na modus yan, hindi na binigay ni Brenda. So, hindi naman masabi sa akin ni Brenda, ni Sister Brenda na, modus yan, sis, wag kang umano, kasi hindi kami hindi kami pinagsasamang dalawa laging nasa gitna siya, kaya hindi kami makapag-usap ni Brenda. Yun, tapos, talaga, galit na galit siya nung nalasing siya doon sa Hennessy ko, nalasing siya. Pati alak. Alam mo, yung 25 years na Hennessy ko, binuksan niya. Imagine mo, dinalasing siya. Tapos kinuha niya yung baril ko dun sa unahan, yung baril nung sa unahan. Tapos pinaganyan-ganyan niya, ginanyan niya, ganyan-ganyan. Tapos tinutok niya kay Brenda, sabi niya, basta yung masakit yung salita niya kay Brenda kasi nga hindi nakapagbigay ng pera. So, sinabi sa akin ni Brenda at ni Sharon, sis, ibaba mo na yung fried mo. Go to the public and announce. Yun. Talaga, nag-video ko, start ako ng YouTube para lang talaga matigil na at talagang malaman niya na hindi na ako nagbibiro. Alam ko namang wala siyang ibabayad. Wala na siyang ibabayad. Ipangloloko din niya yung ibabayad niya sa akin. Pero kailangan matuldo ka na yung kanyang ginagawa. Kasi kawawa yung mga ibang tao. Kasi ang dami na Ang dami na. At saka yung unang-una, yung ginawa niya sa QCPD, niloko niya kaming lahat doon. Syempre, nakakahiya doon sa mga general. Nakakahiya. So, kailangan tuldukan ko to. So, para kaming magkapatid, best friend, pero I put aside yon. Put aside para maano na talaga siya. Matigil na yung panluloko niya. Kawawa ang mga tao pag pinagpatuloy niya pa. Especially the time of pandemic. This is my second time na naka-Zoom ako sa inyo. Yes. Talaga, naiyak ako talaga kasi hindi ko akalain na yung laban ko kay Kulaong, andyan lahat din kayo, ang daming lumalaban, So, kahit yung status ko sa buhay, ganito, talagang inilabas ko, kahit nakakahiya, inilabas ko talaga. So, ibinaba ko yung pride ko para nga unang-una matigil na yung kalokohan niya. So, nakikita ko naman yung mga basher, nalulungkot naman ako kasi
bakit hindi nila maintindihan na yung tao na pinaglalaban natin, isa naman talagang manluloko. Bakit ba kailangan nilang ipaglaban? Yes. Yun lang ang alam mo, ipinapanalangin ko sila. Hindi ako nagagalit sa kanila, naaawa ako sa kanila kasi ang mind nila very close and small, and sabihin na natin like coconut, nakakaawa kasi bakit mo pinapaniwalaan yung hindi tama, yung mali? So paano ka giginhawa sa buhay? Hindi ba? So kahit ako, nag-failed ako sa buhay dahil niya. So, but anyway, madali ako nakabangon. So, I'm just, noon nga nakita ko siya nagmayaman challenge, sabi ko, eto na siguro yung days natin, kahit naging talagang magkaibigan tayo. Maganda naman yung pinakita niya sa akin as yung kay Kuya kanina, yung sinasabi niya, yung taga saan ba yun? Yung kasabi niya na may congressman ba yun? Yes. Ayun, totoo yun. Talagang pag nakipagkaibigan siya sa'yo, talagang lalapat ka talaga sa kanya. Mm-hmm. He is very sweet friend talaga. But hindi mo alam, tina-target ka na pala niya. Yes. Yun na malungkot doon. Hindi yung pera yung pinag-uusapan namin dito hindi yung milyon na kinuha niya Hindi yon. Yung bang tiwala, friendship, at sasabihin niya kapatid, like iisang bowl daw kaming kumakain, we like brother and sister, at sa rooms, 2 ang rooms namin, kulitan kami. We para ko talaga siyang kapatid na bunso, ang turing ko sa kanya. We're very close, ganon, pero ang sakit-sakit talaga nung ginawa niya nung malaman ko sa Ilocos na hindi pala siya true Marcoses. So, ang lungkot ko, napapahiya ako doon sa mga kasama ko, yung aking mga bodyguard, hindi ko maipagtapat sa kanila na naloko na ako. Kahit sa asawa ko, hindi ko mapagtapat. Kasi nakakahiya Kasi sinasabi mo, kaibigan mo to Marcos to Marcos So, syempre, until to the end, mamatay-matay ka, talagang pinagmamalaki mo pa rin Naloko ka na nga, pinagmamalaki mo pa rin Pero, Diyos ko, grabe. Ganun talaga. Boss Mike, ang pakiramdam ko, yung bang, alam mo yung best friend naming isa, hindi ko nababagitin ang pangalan niya kasi hindi naman siya involved dyan. At saka, he's a good man. Magkakaibigan kaming 3. Pupunta siya doon sa Maidas. Sabi nga daw doon, buti naman at nakulong na. Sabing ganyan. Si Ma'am Epa, bakit di pumupunta dito? Alam mo, ang sagot ko, nahihiya ako pumunta dyan kasi dati close namin. Tapos ngayon malalaman nila na loko pala ako. Di ba? Nakakahiya. Imagine mo yung mga friends ko, hindi naman sila mga basta friends. Nalaman nila na naloko ka ng isang tao na ganun. Sa dami mong taong nakausap na hindi naman basta-basta Talagang siya lang ang ganda ng budol-budol talagang. Di bale, Ma'am Efa, dahil naman doon nabuo yung UTW Yun may pagmamalaki nyo Meron na kayong kasama ngayon. Yes.